kayo ay makalibre, ganito ang gawin nyo. Wala tayong membership. Hindi tayo nagpapamember. Kung gusto mong magnegosyo, ay kung gusto mong makalibre, magnegosyo ka. Yun lang yun. Di ba, i-relate lang natin. Gusto nyo libre, tama? Okay, para makakuha kayo ng libreng produkto, kayo ay magnegosyo. At pag kayo ay nagnegosyo, kailangan nyo ng kapital. Kapital. Ganun pa rin. Pero, ito po. Ganito technique. Ito yung magic. Meron tayong 3 business package na pwede ninyong i-purchase. Mamimili lang kayo. Meron tayong Emerald. Ang Emerald ay nagkakahalaga lamang po ng 4,900 pesos. Meron ba kayo nito? May 4,900 kayo? Meron. Sino sa inyo ang walang 4,900 pa? Wala. Gusto ko makita? Itaas muna. Hindi ko pa sinabi ibaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Walang 4,900. Makinig kayo sa akin. Ngayon, wala kayong 4,900. Tama? Kung wala kayong 4,900 ngayon, kailan kayo magkaka-4,900? Ayan. Mag-display. Kung wala kayong ginagawa, hindi kayo nagninegosyo, wala kayong 4,900 ngayon, kailan sa tingin ninyo kayo magkaka-4,900? Sa tingin nyo magkaka-4,900 pa kayo, hindi na kayo magkaka-4,900. Pag hindi ninyo ginawa ng paraan, hindi kayo magka-4,900. Tama o mali? Tama. Tama, di ba? Kaya, kailangan nyong magnegosyo para magka-4,900 kayo. Yes. Tama, mali? Yes, tama. Kaya babalik tayo sa mamumuhunan kayo ng 4,900. Nahanap ka ng 4,900. Kapag kayo ay nag-purchase ng Emerald, meron kayong 2 boxes ng Firmax na makukuha. Meron din tayong gold package. Ito naman ay nagkakahalaga ng 14,700. Makakakuha kayo ng 6 na boxes naman ng Firmax. Kapag kayo ay nag-purchase ng Emerald Diamond package, ito ay nagkakahalaga ng 34,300. At makakakuha kayo ng 14 boxes ng Firmax. Okay. Hanapin nyo muna yung inyong pangkapital. Hanapin nyo muna yung inyong pangkapital. Either 4,900 yan, 14,700, 34,300, kung ano yung kaya mo. Huwag mong ipipilit na na bumili ng mas mahal na package, yung kaya mo lang. Kung kaya mo ang 4,900, so be it, 4,900. Kung paanong gagawin para bumalik ang 4,900? Di ba meron kang 2 box, may 6 na box, may 14 boxes. Yung 2 boxes na yan, kung pwede mong ibenta. Di ba magkano ang isang box? 3,500 na ibenta mo yung 2 boxes. Magkano ang 7,000. kinita mo? Magkano ang nabenta mo? 7,000. Sa 7,000, magkano pinuhunan mo? 4,900. 4,900. Bumalik ba yung pinampuhunan mo? Bumalik. Bumalik. Tumubo ka ba? Tumubo. Magkano? 2,100. Sige, tanungin ko ulit kayo. Worth it ba na kahit yung 4,900 ipangutang mo, ang babalik sa'yo ay 7,000? Yes. At tutubo ka ng 2,100, maisusoli mo pa yung 4,900 na inutang mo. Tama ba yun? Yes. Worth it ba yun? Worth it. Kung wala kayong 4,900 ngayon, umutang kayo. Tama ba ka? Yes. Totoo yun. You invest. Sabihin mo sa kumari mo na kumari, last promise. Last na utangan na kita ng 4,900. Kasi, makakabayad ka. Diba? Nakikita nyo, may susoli nyo talaga siya, makakabayad ka. Okay, eto ngayon. Di ba naisoli mo na yung 4,900? Di ba naisoli mo na yung 4,900 kay kumari mo? Meron kang tinubo na 2,000
2,100. Yung 2,100, pwede mo bang ipambili ulit ng isang package para mapaikot mo ulit at kumita ka ulit ng 2,100? Hindi pa pwede, di ba? Bumalik ka ulit kay Kumare. Mare, meron na akong 4,900. Isusoli ko na sa'yo. Ipakita mo, eto yun, no? Susoli, halimbawa, after 2 days. After 2 days, di ba, nabenta mo yung dalawang Fairmax mo. Bumalik ka kay Kumari, aba, sabihin ng Kumari mo, himala. Di ba? Himala, sa loob lang ng 2 araw, na isoli mo yung inutang mo sa akin. O, di ba? Okay. Ngayon, sabihin mo, pero Mare, sabihin mo, uutangin ko ulit. Diba? Uutangin ko ulit. O, pag inutang mo ulit, pabili mo ulit ng isa na namang package. Ibenta mo na naman yung 2, magkano tinubo mo? Meron ka ulit 2,100. So, magkano na yung tubo na nasa iyo? Meron ka ng 4,200. Magkano na lang ang kulang mo para mabuo mo ulit yung 4,900? 700. Di ba problema mo 700 para mabuo yung 4,900? Hanap ka ng mga gamit mo sa bahay na hindi naman ganun ginagamit at importante. Na pag pinenta mo, isa na o sinanla mo ay nagkakahalaga ng 700. Kasawa mo. Kapag yun, mahal yun. Yung pera yun na lang. Diba? What I am trying to show you is not about this issue. Ang gusto ko lang ipakita sa inyo, if there's a will, there's a way. Yun yung gusto ko ipakita sa inyo. Regardless ako may tinatago ng pera dyan, hindi mo naman ginagamit. Regardless ako inutang mo yung pinangkuhunan mo, ang ibig kong sabihin, kung gusto mo talagang inegosyo, ang Fairmax, ang dami-dami paraan. Pero, kung ayaw mo naman siya inegosyo at gusto mo lang gumamit, 3,500. Pumunta kayo dyan kay LC, bumili kayo ng product na panggamit, 3,500. Walang discount, syempre. Makaka-discount lang kayo kung kayo ay bibili ng packages. O, di ba ang saya-saya? Ito, sabihin na natin, ang pinuhunan nyo lang ay 4,900. So, yung 4,900, napapaikot ninyo, every other day, kumikita kayo ng 2,100. Kapatid nyo pa yung manager sa bangko. 2,100, sinasahod nyo. At hindi mahirap i-market ang product. Nakita nyo naman, di ba? For sure, ang dami yung kakilala na mga ngailangan ng product. Mamaya ituturo ko kung paano rin sila nalapit. Okay. So, bumalik tayo ngayon doon sa pagninegosyo. Usapan natin dito, ikaw pa lang yung nagninegosyo. Ang maganda kasi sa negosyo ng Fairmax, pag meron kang kumare na nainggit sa'yo, nainggit, ihamak naman na mas magaling naman ako magbenta kaysa kay kumare. Diba? Tapos gusto rin niya magbenta-benta. Gusto rin niya magbenta-benta. Pwede rin mo, i-accommodate mo siya. Alam niyo kung bakit? May kita kayo pag siya ay nagbenta-benta. Pag siya ay bumili ng package, meron din kayong kita. Halimbawa, ito kayo. So this is you. Ilan ang kakilala nyo na gusto magnegosyo din ng Fairmax? Ilan sa tingin nyo? Tatlo. O, tatlo. Ito yung tatlo yung kakilala na gusto magnegosyo ng Fairmax. Itong kakilala mo, ang kaya lang niyang bilhin na package ay Emerald. Kapag itong kakilala na to ay bumili ng Emerald, meron kang kita sa pinurchase niya. Magkano? 520 pesos. Ang tawag natin dyan ay referral bonus or direct referral bonus. Meron kang kaibigan na medyo mayabang-yabang ng konti lang naman. Gusto kang yabangan. May pera ako, Mare. Meron akong 14,700. Bumili siya ngayon ng gold. Magkano kikitain mo? Kikita ka ng 1,560 pesos sa binili ng kaibigan mo na gold. Meron kang kaibigan na negosyante talaga. Utak negosyante. Negosyante ako, hindi ko pwede sa akin yung ganyang investment lang. Gusto ko diamond. Kikita ka ng 3,640 pesos. What if
Meron kang 10 kaibigan na kayang bumili ng emerald. So, 520 times 10, magkano? That's 5,200 pesos. Anong pinuhunan mo? Laway. 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 Diba? Kinuwento mo lang kay Gumare na may magandang negosyo. Siya yung namuhunan. May kita ka. Eh what if puro 10 gold yan? Puro 10 diamond yan? That's 36,400 pesos. Ito ngayon ang maganda sa negosyo natin. Eh di itong mga kumare na to, itong mga kaibigan na to, itong mga kumpare na to, bumili na ng packages. Nagninegosyo na sila kagaya mo. Ikaw, na-busy ka na. Ay, wala na akong panahon. O kaya, nag-abroad ka. Hinuha ka ng anak mo, kasi walang magyayayan ng anak niya, dinala ka sa London, di ba, yung mga ganong case. Wala ka na sa Pilipinas. Pero, itong mga kaibigan mo, ito yung mga nagtuloy ng pagninegosyo. Ang tanong, may kikitain ka ba kahit hindi ka lang nagninegosyo? Meron. Ang tawag natin dyan ay leverage or leveraging. Yan ang tawag natin. Dinuduplicate mo yung sarili mo. Hindi lang ikaw yung gumagawa ng negosyo, may iba pang kaibigan na gumagawa ng negosyo. Okay. Ngayon, ibalik natin yung tatlong mong kaibigan. Yung kaibigan mo na nag-purchase ng emerald, ng gold, ng diamond. Meron tayong sistema. Paano mo malalaman na magkakaroon ka na rin? Sure talaga. Okay, paano mo malalaman na pagagandang tanong? Bawat packages na binibili natin at binibili ng mga kaibigan nyo ay naka-record sa system. Kaya kapag kayo ay bumili ng packages kahit emerald lang, meron kayong application form na fill upan. Yung application form na yun, i-register natin sa system natin. Ngayon, bibigyan kayo ng company ng account, parang bank account. Parang bank account. Yung account na yun, doon i-deposito ng company o isusulat ng company magkano yung kinikita mo na tinatrabaho ng mga kaibigan mo. Yes. At kumikita tayo every Friday. Gusto niyo ba yung every week may kita kayo? Wow! Yes, nakakobra na ako. Yung pinagkwento ko sa inyo kanina, na laman ng package nyo, na tinibenta nyo, yan yung pwede nyo pakinabangan na pang araw-araw, kung araw-araw mo ginagawa. Pero eto, ang nag-e-effort dito, yung mga kaibigan mo, na kagaya mong nagninegosyo. Ang tawag natin dyan ay residual income. Pag sinabi nating residual income, ito yung income na hindi mo na tinatrabaho pero nadideposito doon sa account mo yung nadi-generate nito na kita. O saan kayo nakakita ng ganong klase ng negosyo? Nawala ka na pero yung account mo pinapasukan ng pera every Friday. Ang lupit. Isang kitaan pa lang yun. Kasi ang share ko pa lang sa inyo yung direct referral bonus. So that is number 1 na kitaan. Direct referral bonus. Eh meron tayong 5 paraan ng kitaan. Isa pa lang yon. So number 2, dahil ang, di ba sabi ko, nire-register sa system bawat packages na pinapurchase. So kapag yung friend mo, itong dalawa, nag-purchase, nasa sayo kung paano mo siya i-register or i-position sa structure mo kasi sa system natin, ang positioning natin ay left group at saka right group. Bahala ka kung sino sa kanila ang ikakarga mo sa left group mo, sino din ang ikakarga mo sa right group mo. So halimbawa, si Emerald, nilagay mo ngayon sa left group mo. Ayan si Emerald. Si Gold naman, nilagay mo sa right. Meron tayong sistema na ang tawag sa kanya ay binary. Okay. Binary, lahat ng pumapasok na kakilala mong kaibigan mo, kaibigan pa nila, kahit hindi mo kakilala,
na nagpo-purchase ng packages ay nire-register lang siya sa left at saka sa right, sa left, sa right, sa left, sa right. Anong purpose nun? Pag nairehistro yung mga nag-purchase ng packages, kayo ay merong added income. Ang tawag doon ay pairing bonus. Kasi left at saka right, magpapares yan. So meron ka ulit added income. Okay. Mag-compute lang tayo para maintindihan ninyo. Kasi negosyo ko eh. Nagninegosyo kayo, di ba? So ikaw, noong bumili itong friend na to ng Emerald, meron kang direct referral bonus na magkano? 520. Eh si Gold, magkano direct referral bonus mo? 1,640. So magkano na kinita mo? 520 plus 1,640, magkano yan? Magkano? 2,100? Sabi ko na nga, nag-absent kayo yung subject nyo, mathematics eh. 2,160 pesos. Diba? Okay, 2,160 pesos. Dahil, nung na-register si Emerald sa left at na-register si Gold sa right, nakita ngayon ng system, abang may nagpares. Babayaran ko nga ulit si you. Nang magkano? Depende doon sa nagpares. Point system tayo. Kapag Emerald, 1 point. Kapag Gold, 3 points. Pag Diamond ay 6 points. So, i-check natin. Si Emerald, so, ibig sabihin ikaw, meron ka nang naipon na 1 point dahil may Emerald na nag-purchase sa'yo. Si Gold naman, meron kang 3 points. Ganito ka babayaran ng system na doon sa nagpares. Imina-minus yung mas maliit na point sa malaking point. So, 3 minus 1, may natira ka pang 2 points. Pero, ano yung posisyon nung maliit? Di ba, Emerald? So, babayaran to ulit ng company ng additional 520. So, 2,160 plus 520, magkano na kinita mo? 2,680. 3 at 2,680. So, meron ka ng kinitang 2,680. Anong mangyayari doon sa 2 points na natira? Pag ito naman, ito, hindi mo na ito kakilala. Ito, meron naman siyang nakwentuhan. Mari, magnegosyo tayo. Umuo naman yung kumari niya. Hindi mo kumari niya. Pumili din siya ng Emerald din. So, ilang point ang naipon mo ulit? Another 1 point, di ba? So, meron ka ulit 1 point sa nag-purchase ng Emerald. Ilang points pa yung natitira sa'yo na points mo? 2 points. So, 2 minus 1 point, di may natira ka pang 1 point. Pero, pumaris yan sa waiting na Gold kasi 3 points siya. Babayaran ko ulit ng company ng another 520 pesos. So, 2,680 plus 520, magkano na kinita mo? Magkano? 3,200 pesos. 3,200. Eh, meron ka pang 1 point na natitira. Eh, eto naman, nagkwento din sa kumari. Sabi niya, Mari, halika magnegosyo tayo. Maganda ang firma sa negosyo. Nakapag-sponsor din siya ng kapareha din niyang Emerald din. Di may 1 point ka na naman. Babanggana naman yung 1 point na yan doon sa natira mo 1 point. So, 1 minus 1, 0 na yan. So, naubos na. Pero, babayaran ka ng company ulit ng another 520. So, magkano na kinita mo? 3,720. Sino lang sa dito sa bumili ng packages, sino dyan yung kakilala mo? Itong dalawa lang. Ito at saka ito. Ito maganda. Sa tingin nyo, ito, pag kumikita, titigil ba siya? Hindi yan titigil. Magtitire-diretso yan hanggang lumaki dyan. Sa tingin niyo, ito, namuhunan ng 14,700, titigil ba dyan na hindi pa kakabawi? Hindi titigil yan. So, mag-degenerate din yan ng wala na kayong gagawin sa buhay nyo kung hindi maghintay na lang every Friday kung magkano ang kinita nyo. Yeah. Pumapares na lang yan ng pumapares. Araw-araw na may pumapasok, pumapares na lang yan ng pumapares.
Di ba ang gandang negosyo? Yes. Kesa yung kayo lang mag-isa ang nagbibenta. Di ba nakakapagod yun? Eto, pag ang mga kaibigan mo bumili ng packages, magnegosyo, may kita. Pangalawang kitaan pa lang yan. Meron pa tayong 3 pa na paraan ng kitaan. Okay na ba kayo doon sa una at pangalawang kitaan? Sold na. Sold na kayo doon? Sold. Uwi na tayo. Up to what level? Infinity. Hanggang. Sa dulo lang walang hanggan. Basta may nagpapagi sa left, basta may isang pumasok sa left, isang pumasok sa right. Kahit hindi mo kakilala, kahit pang ilang libong lalim pa siya, meron kang pairing bonus. At walang requirement para kumita ng pairing bonus. Ang i-require lang sa'yo, maghintay ka sa bahay mo, magkapi ka, magkuya-kuya-kuy ka. Ganun lang gagawin mo sa buhay mo. Tapos every Friday, i-check mo yung iyong bank account, may pumasok ba? Kung walang pumasok, walang nagpares, ibig sabihin. Pero pag may pumasok, ibig sabihin, may nagpapares. Ganun lang kasimple yung negosyo natin. Mahirap bang gawin? Napakadali. Di ba napakadaling gawin? Napakadaling niyang gawin. Papa na. Sabi nila, ito daw ang negosyo ng kamay. Kasi, less effort, pero ang laki ng iyong kikitain. Okay, ito naman ngayon pag-usapan natin. Diba infinity? Infinity ang nagpapares. Left, right, left, right, left, right. Hanggang buhay yung company, hanggang buhay yung system, kumikita kayo. Hindi kaya malugi yung kumpanya. O, di nyo pa natanong yun. Lahat na lang ng hindi mo naman recruit. Hindi naman ikaw yung nag-sponsor, pero binabayaran ka ng pares. Hindi kaya malugi yung kumpanya niyan. Siyempre malulugi yung kumpanya pag ganon. Kaya ginawa ng kumpanya, naglagay lang siya ng limit hanggang ilang pares ang pwede mong kitaan sa isang araw. Ang kitain sa isang araw. Pasensya na kayo sa Tagalog ko, ha? Trying hard ako mag-Tagalog. So, nilagyan lang ng limit. Kapag emerald, ang pwede mo lang kitaan sa isang araw ay 12 na pares. Kapag gold naman, at ang nagbabanggaan ay gold to gold, 30 na pares. Emerald to emerald. Pero kung gold to gold ang nagbabanggaan, 10 pares yun. Kapag diamond naman, ito pinakamalalim. 100 na pares ang pwedeng kitaan araw-araw. Emerald to emerald ang nagbabanggaan. Pero kung diamond to diamond naman, 14 na pares yan. Ito ngayon, kung gusto nyo magnegosyo, dito kayo magdedesisyon. Papakita ko sa inyo, itong scenario na to, dito kayo magdesisyon kung kayo ay bibili ng emerald, ng gold, ng diamond. Diba merong maximum lang na pares na pwede mong kitaan per day, depende sa package na bibili mo. Halimbawa, ikaw ay nag-purchase ng emerald. Yung kaibigan mo, dahil siya ay may pera, at naintindihan niya yung negosyo, nung pinaliwanag mo, ayaw niya ng emerald, ayaw niya ng gold. Gusto niya, diamond. Magkano kinita mo? Direct referral? 3,640. 3,640. Meron ka ng 3,000. Diba? Meron kang isa pang kaibigan na nung kinuwento mo yung negosyo ng Firmax, gusto rin diamond din. So, nilagay mo dito para magpares ka. Magkano kinita mo sa direct referral? 3,640. So, magkano na yan? 3,640 plus 3,640, magkano? 7,280. Ang galing na mathematics. Sa Firmax ba kayo? So, meron ka ng 7,280 na kinita. Take note, magkano ang kinuhunan mo o magkano ang kinuhunan mo sa pag-purchase ng emerald? 4,900. Pero, pwede kang kumita ng 7,200 doon sa dalawa pa lang na diamond. Diba? 12 na pares yan sa isang araw, banggaan ng emerald to emerald. So, ikukompute natin yung points. Diba sabi ko, may points yan. Pag diamond, 7 points. Diba? So, may 7 points ka na.
Eto naman, nagkwento rin sa isang kaibigan na intindihan na napakaganda ng negosyo ng firmas, diamond din syempre yung pinurchase niya. Na-jackpot. Eto naman, ganon din. Nung nagkwento, yung kanyang kaibigan, diamond din naman ang binili. Ay, super jackpot talaga. Diba? So, lalagyan natin ng points. Ito ay 7 points din. Ito ay 7 points. Ilang points na naipon mo? 14 points. Okay. Pero, ilang paris lang ang pwede mong kitaan sa isang araw? 12. So, babayaran ng company yung 12. Tama po, 14. Dahil emerald ka, ang package na binili mo, ay Kaya bago ko decision kailangan. Oo, nakakalugi. Lugi. Nakakalugi. Mag-diamond Hindi ka. na negosyo. Very good. So, eto. Babayaran ng company ngayon yung 12 na nagpares. So, 12 times 520, magkano kinita mo? That is 6,000, magkano yun? 6,240 ang kinita mo. Kaya lang, anong mangyayari dun sa dalawang pares na hindi mo nakikitaan? Siyempre, ang tawag nila doon ay flash out. Hindi mo na yun, mawawala na yan sa listahan mo ng points. In short, hindi mo na yan pakikinabangan. Nabura na yan, burado na yan. Burado na, hindi mo na yan pakikinabangan. Diba? Flash out na. Pero yung dalawa, dahil meron tayong strong leg retention, maiiwan yun. Maghihintay lang yan ng kapares ulit niya. Okay. Ngayon, para maiwasan yung flash out, para mabayaran yung 14, ano dapat ang package na binili mo? Gold. Gold. Ma'am, sandali lang po, i-clear ko lang. Kung emerald ka, pag naka-recruit ka ng diamond, ang kita mo sa diamond din. Ang kita mo, what do I-clear you ko lang kita? ganito kasi ma'am yan eh. Di ba emerald, mas mababa yung ano? Okay. Tawag dyan? Hindi yan registration. Entry fee. Pinag-usapan natin, direct referral ba? No, Okay. hindi ma'am, yung pairing. Kasi kung emerald ka, mas mataas yung diamond. Yes. Pwedeng ang kita ng pwede mong kitain ang diamond. Halimbawa, emerald ka. Yun ang pinakamagandang parte sa negosyo natin. Dahil sa ibang I-clear ko lang po. negosyo, Yes, tama, ma'am. dahil sa ibang negosyo, kapag ikaw ay maliit lang ang iyong package na binili, wala kang, hindi ka nila bibigyan ng karapatan para kumita doon sa packages na mas mataas sa'yo. Sasabihin nila, mag-upgrade ka. Yes. Upgrade, ibig sabihin, mag-gold ka para kitaan mo ito. O kaya mag-diamond ka para kitaan mo to. Sad to say, wala tayong upgrading. Okay? Kung ano yung package na pinurchase mo ng una, yan na yung forever mong package. Ang limit na kikitaan mo hanggang doon lang din talaga. Walang upgrading. Okay? Pero, although kahit walang upgrading, binigyan ka ng company na kahit emerald ka, kikitaan mo si gold, kikitaan mo si diamond. Kikitaan mo yung gold to gold na nagpares, kikitaan mo yung diamond to diamond na nagpares, pero binibigyan ka lang ng limit kung hanggang saan lang na pares ang kikitaan. Hanggang 12. Kagaya nito, di ba sa case nito, diamond at saka diamond ang nagpares. Diamond ulit at saka diamond ang nagpares ulit. So dahil ikaw ay 12 pairs lang sa isang araw, 14 pairs ang na-create mo, 12 lang ang babayaran sa iyo ng company, hindi 14. Pero kung ikaw ay nataon na gold, babayaran yan buo ng company, 14. Dahil, pwede kang kumita ng up to 30 na emerald to emerald o yung points ang pinag-uusapan natin kapag ikaw ay gold o kaya 10 gold to gold na nagbabanggaan. So yun ang ibig sabihin nun. Kaya ang pagninegosyo, either mamimili kayo dito sa gold or dito sa diamond. Yes po.
kaya mo lang bilhin ay emerald, di ba sabi ko, huwag mong ipilit na mag-gold o mag-diamond kung yan naman yung magiging dahilan na hanggang ganun ka na lang. Di ba? Kung magkano yung kaya mo, yun lang yung package na bit, pero wag mong gagamitin ang pangalan mo. Kunyari, ang ginamit mo, emerald lang ang pera mo ngayon. Wag mong i-register yung pangalan mo na nag-purchase ng emerald. Ang i-register mo either pangalan ng asawa mo o ng anak mo. By the time, kumikita na itong emerald na ito, meron na yung pera, at kaya mo nang mag-purchase ng 34,300, saka mo i-register yung pangalan mo. Choice lang naman to, option lang naman yun. Option lang naman. Kasi wala tayong upgrading. Oo, wala tayong upgrading. Kaya lang sabi ko nga, kung ito naman ang yung ipipilit mo na mag-gold at mag-diamond mo na magiging dahilan para maantala yung pagyaman mo, di ba? Wag na, tama na ang emerald. Makontento ka na sa 6,240 araw-araw. Araw-araw yan, ah. Pero, di ba sabi ko araw-araw. So, makontento ka na sa 6,240. Kaya lang, kung kaparehan mo ako na may pangarap sa buhay, di ba? Gusto ko naman, mag-travel around the world. Ayaw na yun. Siyempre, kukunin yung package, kaya mo. Yan ang itatrabaho ko. Pero sabi ko nga, kung yan ang makakapagpigil sa'yo sa pagyaman mo, hayaan mo na. Mag-emerald ka na lang. At kaiputin mo na lang yung emerald na negosyo mo. Yun lang naman yun. Pero kung talagang tingin mo naman, kaya mo, edi try mo. Subukan mo din gawin. Kasi sayang din naman opportunity, wala tayong upgrading. Sa next purchase mo, ma'am, di na, halimbawa, nag-open na 2,900 yung emerald. Ang ganda ng tanong. Sa next purchase mo, yung ba rin 2,900? Sa next purchase, ito, di naubos na yung product nyo, naibenta nyo na lahat. Magre-repeat purchase kayo ngayon, di ba? Magkano na ang bili nyo ng Firmax? Ang company natin hindi nagbibenta ng tigis sa isang piraso. Ang binibenta niya ay laging 2 boxes. Maraming dalawa. Sa 2 boxes, magkakahalaga na lang siya ng 3,900 pesos. Diba? Binibenta niyo yung dalawa ng 7,000. Kanina, sa 4,900, kumita ka ng 2,100. Tama? Dahil nag-repeat purchase ka, nagkakahalaga na lang siya ng 3,900. Magkano ngayon yung tinubo mo? 3,100 na. So, pumapatak na nagkakahalaga lang ito ng 1,950 per box. Ito naman, 2,450. Gold, ma'am, So, ibig sabihin sa isang box, kumikita ka ng 1,550 sa isang box. Diba, ang laki? Ang laki ng kita, diba? Kaya nga, lagi ko sinasabi, nakakayaman ang pagninegosyo ng firma. doon lang sa purchase ko niya, may overnights pa ba? Ako magkukuha. Ang galing, networker ba kayo? Ang galing ng tanong ni ma'am. Ngayon, ituloy lang natin yung sinabi niya kung may override, di ba? Number 3 na kitaan, yung uni-level bonus. Uni-level. Ang tanong ni ma'am, yun bang nag-repeat purchase lahat? Ito, halimbawa, meron kang 10 kaibigan na bumili ng package. Regardless kung anong package ang binili, nag-repeat purchase ngayon kasi naubos yung product nila. So, lahat sila bumibili ng 39, 39, 39, 39, 39, di ba? Sa bawat 39 na bibilhin ng mga nakasama mo sa negosyo, kahit yung mga nakinegosyo din sa kanila sa ilalim, bawat 39 na pinapurchase nila, ikaw ay kumikita ng 130 pesos up to the 10th level. Kinompute namin yon, sinimulate namin, 4 lang ang direct mo. 4 lang. 4 lang ang direct mo. Kaya itong 4 na to, nag-focus din sa tiga-4 din. Ito nag-focus sa tiga-4. Up to the 10th level, pwede kang kumita ng 184
million pesos sa loob ng isang buwan. Yes. Alam nyo, ang Fairmax nag-umpisa po sa Malaysia 2012. Alam nyo ba ngayon magkano ang kinikita ng mga lawyer? 10 million ringgit. 10 million ringgit times 13 pesos, magkano yun? Hindi na kaya ng natin. Alam nyo, totoo po yun. Noong, meron po tayong, yung napapanood nyo na pag nanood kayo na sa YouTube, yung stroke patients, pag napanood nyo yung nagpapahid-pahid doon, meron doon na Indonesian, 6 months pa lang siya, na nagtatrabaho for Fairmax. Naregaluhan po yan ng Mercedes-Benz. 6 na buwan lang niyang trinabaho ang Fairmax, milyonaryo siya. Tricycle train. Imagine mo yun. Hindi po imposible. Pwedeng-pwede talaga kasi yung potential ng product, ang dami-daming pwedeng gumamit ng product natin. Malulula po kayo, based sa experience ko, I've been in the networking industry or ganitong pamamaraan ng pagninegosyo, network marketing na tinatawag. 16 years na po ako sa ganitong negosyo. Ang mga pinakamaliit, merong mga na-market ako dati na ang cost ng package ay nagkakahalaga lang ng 960 pesos, ganyan. 960 pesos, hirap na hirap pang bunutin doon sa wallet para ipambili ng package, para makinegosyo sa akin. Tapos, pag magpa-follow up ako, pinagtataguan ako. Wala daw sa bahay. Kasi sabi ng anak, wala daw po si mama. Diba nabubuking, wala daw po si mama. Alam nyo dito, baliktad. Ako yung napapagod. Dahil ako po yung tinatawagan. Kung ano-anong number na lang yung tumatawag dun sa doon sa cellphone ko. Ma'am, kayo po ba yung nagdi-distribute ng Fairmax? Ako po yung na-applyan po ninyo ng Fairmax sa ganito nung nag-demo kayo sa ganyan. Bibili po ako, hala kami padala dito, padala doon, padala dyan, pa-LDC, pinapadala sa bus. Grabe po talaga ang Fairmax. First time na maka-encounter po ako na ang 34,300, maning-mani. Walang gustong magnegosyo ng emerald at saka gold. Lahat talagang nag-negosyo ng 34,300. Inuutangan talaga. Inuutangan nila. Bago po ako nakarating ng Bicol, galing po ako ng Pande, Bulacan, nag-demo po kami sa mga senior citizens ng Pande. Meron po, hindi ko lang maipakita yung picture, pinilahan po kami. Haba ng pila. Nung sabi namin, sino po yung mga may pain? Haba-haba ng pila. Tapos, meron po doon yung na-stroke, na half ng kanyang, may Bell's palsy siya, half ng kanyang mukha, na nangiwi na, tapos hindi may taas ang kamay. Sabi nung partner ko, sabi niya, nanay, sabi gano'n, itaas mo nga po yung kamay mo, sabi niya. Ganon. Tapos ganyan, hindi niyo mo maitataas ng ganon, sabi gano'n. Kaya naman kung tutulungan ng isa kong kamay. So, yung isang kamay niya tutulungan na i-lift na ganon. Pero kapag hindi niyo tutulungan, yung kamay niyo lang. Alam mo ninyo, pinahiran mo namin ng Fairmax pulses, hanggang dito sa temporal. Tapos, yung sunod-sunod yan, pila-pila. Grabe po, nagkagulo talaga sila. Kasi, sabi nung unang napayar na stroke, sabi niya, gumaganon siya. Gulat na gulat siya na naigaganon na niya yung kamay niya na dati, tinutulungan niyang ganoon para lang maitaas. Yung mga iba na hindi pumila, sabi nila, ako din, masakit ang balakang ko, masakit ang paa ko, masakit ang ganito. Senior citizen, lahat sila puro may mga naramdaman. Meron pa kami dun yung nagpahaplas sa amin, may bukol dito sa ganito, laki ng bukol dito sa ganito niya. Nung pumunta po siya para makiniting kasi assembly ng senior citizen, so naglalakad po siya paika-ika. Talagang paika-ika siya nung naglalakad, kahit nung lumapit sa amin, pipilay-pilay. After 5 minutes, na pinahiran namin yung paa niya, lakad dito, lakad doon, lakad ganyan. Kasi sabi na, nagugulat siya, bakit nakakalakad na siya? Yung bukol, nandun
pulses, ginaganon ko. Sabi ko, masakit po ba? Hindi naman. Dito, masakit po ba? Hindi naman. Pagdating dito, sabi niya ganon. So, masakit. So, dito, hindi naman masakit. Dito, eto kasi tabi niya talaga gumanon. Inulit-ulit ko lang na ginanon ng mga 5 minutes. Sa kagaganon ko, sabi niya, hindi na masakit, ma'am. Hindi na talaga masakit. Tapos, ginanon-ganon niya. Sabi niya, hindi na masakit. Tapos, na-notice niya, yung gumanon. Umayos talaga siya, gumanon siya. Ito, yung ganito niya. Tapos, nung nakaupo na lang siya, ginaganon-ganon niya. Parang takang-taka siya na, anong nangyari? Bakit wala na yung masakit? Grabe po talaga magtrabaho ang hair nurse. Kaya kung ganyan kagaling ang product natin, imposible hindi kayo maging milyonaryo pag ninegosyo nyo to. Kasi ako po talaga na-try ko na. First time po na mag-market, na ako yung hinahanap, hindi ako pinagtataguan. First time po yan, kaya nakakatuwa po talaga yung negosyo ang hair nurse. So, yun po yung ano natin, pangatlong kitaan natin, pangatlo pa lang yun ha, pero pwede ka nang kumita ng 194 million pesos. O sabihin na natin yung hindi 184, 1.8 million na lang buwan-buwan. Ayaw nyo pa? Gusto? Siyempre, lahat gusto. Ma'am, huwag mo ipagsasabi na may 1.8 million. Kasi, talaga kayo may asawa. Ay, may asawa na. May asawa. Okay, wala naman, insurance. Yes po, ano po tanong pa niya? What if wala nga ang computer? Tapos kaya hindi ako marunong mag-open ng computer. Kasi may hindi wala akong alam yan. Paano ko malalaman kung anong monitor na ako ay kumikita pala? Once po na kayo ay in-encode, ibigay lang po ninyo sa amin yung inyong bank account number or bank account information. I-encode po natin yan sa system. I-register natin yun. Every Friday, pinapadala na po sa account nyo yung kinita nyo. Sa ibang negosyo, may tinatawag sila na encashment. Pupunta ka sa computer, i-check mo yung kinita mo, i-encash mo, ngayon ita-transfer mo ngayon sa bank account, ay hindi ka marunong. Ay sasabihin mo, ay ang laki na ng kinita ko, diba? Meron na pala akong 100,000, pero pinapanood